balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga pong hindi gaano kaganda na panalo ni Naoya Inoue sa naging laban nito kontra kay Teiji Doheny kagabi sa Japan, kung saan nagbigay nga po mga idol ng reaksyon ng mortal na karibal ni Inoue na si Cuadro Alas. At tila mga idol pati ang dating Pinoy champion, walang gana rin panoorin ang laban. Expected na daw kasi nila mga idol na mananalo talaga si Inoue via stoppage kay Doheny. Hindi pa daw nangyayari ang laban. Alam na daw ng Casimero Brothers na magiging rematch lang daw ang bakbakan ni Inoue at Doheny sa naging laban nito kay Paul Butler. At hindi daw sila nagkamali mga idol sa kanilang tiyanta. Isa lang daw ang pinagkaiba dito mga idol. Natapos daw ang laban ni Inoue sa Irish Boxer sa round 7. Dagdag pa ni Casimero, dalawang senaryo lang daw mga idol ang dahilan kung bakit sumuko si Teiji Doheny sa laban. Una, mahina na daw ang buto ng challenger dahil nagkakaedad na daw ito mga idol. O di kaya nag-inarte lang ito na masakit ang kanyang likod dahil alam daw nito mga idol na hindi na daw siya tatagal sa bugbog na inaabot niya kay Naoya Inoue sa bakbakan. Pero gayon pa man daw mga idol, nagpapasalamat naman daw si Casimero dahil panalo si Inoue via knockout. Ibig sabihin nito mga idol, pumaldo naman sila sa pustan nila sa Japanese Monster. Samantala sa naging reaksyon naman mga idol ni Teiji Doheny matapos ito binitbit papunta sa kanyang locker room kung saan dismayado daw siya sa naging resulta ng laban. Gusto pa daw sana nito mga idol lumaban kaso biglang namalipit daw sa sakit ang laman sa likod na bahagi ng kanyang balakang at nang pinilit daw nito mga idol na igalaw ang kanyang katawan naninigas na daw ang kanyang binte at hindi na ito makalakad na maayos. Kaya sa punto na daw to mga idol, nagdesisyon na lang ito na ihinto na ang laban. Dagdag pa nga ng trainer ni Doheny, hindi daw na-injury ang Irish Boxer sa mga suntok na binitawan ni Inoue sa round 7. Sa round 5 at round 6 daw nagka-injury si Doheny kaya pinatunayan lang daw ng kanyang alaga mga idol ang pagiging tunay na warrior nito sa boxing sports. Kung saan personal pa nga po na sinabi ni Doheny sa kanyang coach na sakaling gumaling daw siya sa kanyang injury, sabihan daw nito si Inoue na ituloy daw nila ang kanilang natitirang 6 rounds sa bakbakan dahil hindi daw talaga atras ulit si Doheny sa Japanese Monster. Pinagmamalaki pa nga ng trainer ni Doheny mga idol na maganda daw ang pinakita ng kanyang alaga. Pinatikim daw nito mga idol si Inoue ng bagsik ng isang Teiji Doheny matapos nito madominate ang round 3 at round 4 sa kanilang bakbakan. Samantala sa naging undercard naman mga idol, hindi nga po umubra ang bagsik ng kamao ni Tatang Ismael Barroso kalaban si Andy Herauca. Talo po via round 90 KO si Barroso mga boss. Ang ganda talaga ng game plan ni Herauca. Sa mga unang round, technical ang kanyang estilo. May ingat siya sa laban sa kaliwa ni Barroso. Alam kasi nito mga idol, na delikado din siya kapag natamaan siya dito sa bakbakan. Huli na lang talaga siya sumugod mga idol at pinabagsak niya ito ng isang beses sa round 6 at dalawang beses naman sa round 9 kung saan dito na hininto ng kanyang corner ang laban. At para sa atin mga idol, oras na siguro para magretiro si Tatang Barroso sa edad na 41 anyos.